Oh, nakita mo anya, Mr. Maravillas, yung balita. Si Mrs. Imelda Marcos, the former First Lady, in-invite ng Chinese embassy. Inimbita po, naglalagi siguro po kay Mrs. Imelda Marcos yung China kasi naging matigas na ang ating Pangulong BBM. Iniistriktuhan po yung mga Chinese tourists dito. And there is a crackdown against dito po sa mga kasapakat nila. Mga kasabwat nila, kakampi na mga bagong makapili. Gusto siguro maglangis kay Mrs. Imelda Marcos. Ayan po, alam ba ni PBBM yan? Alam ba ni BBM yan? Imelda Marcos meets with Chinese envoy in Forbes Park. Ayan po. Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Alam ba ng ating Pangulo? Alangan man hindi po alam. Inayaan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, unang-una, sila yung nag-imbita kasi malamang gustong maglangis-langis, gagamitin ng mga Chinese si Mrs. Imelda Romualdez Marcos para isoften po ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng West Philippine Sea, kung saan in-engage ng ating Pangulong Bongbong yung ating mga kaibigang bansa, lalo na yung ating katratado, yung Amerika, para may malakas po tayong posisyon as we negotiate with China. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos naman po, open sa negosasyon. Pero sabi nga natin sa mga previous vlogs natin, kung magni-negotiate po tayo, we have to negotiate from a position of strength. Hindi pwedeng mahina ka kasi pag mahina yung ating posisyon, kakamutihin lang po tayo ng ating kausap. Ang China po isa ng superpower, malaking bansa, mayaman, kaya nga abusado sila Binoboli-boli lang tayo. At hindi po tayo siniseryoso sa pakikipag-negotiate natin sa kanila. Kasi inamin ng previous administration that we are weak. Kaya kailangan po magpalakas tayo. Ngayon, tuloy-tuloy yung pagpapalakas. Naglalagis-lagis ngayon, mga kababayan. Gusto pang gamitin, ito yung reading ko man lang po, analysis ko. Gusto siguro gamitin si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, nanay ng ating Pangulo. Kausapin na niya natin. Baka pwedeng ma-influensya ni Mrs. Marcos yung kanyang anak. In-invite po. Saktuan niya, Mr. Maravillas, ang reading mo. Ayan po. Alam ba ni BBM yan? Imelda Marcos meets with Chinese envoy in Forbes Park. Sabi dyan sa balita ng Politico News, former First Lady Imelda Marcos had dinner with Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, on Thursday, May 16. Kahapon lang po. Just as her son, President Ferdinand Marcos Jr. announced there will be a stricter enforcement of rules for Chinese national entering the country. Pinagabol na po ng ating gobyerno. Tumigas, tumapang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Anya, masyado na kayong abusado. Kinakamuti po tayo. Grabe ang infiltration sa atin. Yung mga government offices natin, target ng hacking, ng imbestiga ng ating mga cyber experts po, na trace po galing sa Beijing. Diba? Ang daming mga spies na nandito. Pati yung mayor ng Bamban Tarlac, Chinese. Gustong ipa-co-waranto, mga kababayan ng ating Pangulo. Pinapaimbestiga na po sa Solicitor General. So, malamang konektado po. Itong mga actions ngayon ng China, in-invite yung nanay. You see? Sabi dito, Politico learned that the former First Lady was invited to the opening of the Chinese Embassy's new chancery at Forbes Park, Makati. Other politicos who attended the event included Cagayan Governor Manuel Mamba and former presidential spokesperson Harry Roque. Si Mamba po, pro-China din yun. At si Harry Roque,
mga kababayan, pabalik-balik sa China. Yung malamang naggumagawa ng strategy, gustong gamitin si Mrs. Marcos. Kasi niya, siyempre, nanay yun ng ating Pangulo at saka matanda na, baka iniisip nila, pwede nilang paikutin na si Mrs. Imelda Marcos kasi matanda na. Aware man ang ganyan yung ating Pangulong Bongbong. The fact na in-honor yung invitation, hindi man po pwedeng hindi alam ng ating Pangulo na pupunta si nanay niya at malamang hinayaan ng ating Pangulo para malaman niya kung ano yung intensyon nila, ano yung sasabihin, ano yung intensyon nila, magiging emisary. Tama pa? So sabi diyan, photos obtained by Politico showed the 94-year-old Marcos matriarch arriving at the Chancery in a greenish blue ensemble. Wang was snapped showing her photo of her younger self with her late husband, former President Ferdinand Marcos, talking to a Chinese dignitary. Ngayon, kasabay ng pakikipag-meeting ni dating First Lady Imelda Marcos sa Chinese Ambassador, pinag-utos naman ng ating Pangulong Bongbong ang pag-igpit sa pagpasok ng mga Chinese nationals sa gitna ng mga criminal activities na kinakasangkutan ng mga Chinese dito sa ating bansa. Sabi ng ating Pangulo sa mga reporters doon sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro, yung ginawa pong serbisyo fair kahapon, sabi niya, whereas dati hindi natin masyadong tinitingnan, nakita natin na maraming nagiging problema dahil diyan nakakakuha sila ng mga peking dokumento kung ano-anong ginagawa. May mga illegal, mga scammer, may mga human trafficking, sabi ng ating Pangulo. So, yung Department of Foreign Affairs recently announced that Chinese nationals applying for tourist visas must submit social security documents aside from government IDs, bank documents, and employment certificate. Kailangan pong igpitan kasi sumobra yung abuso po nila. So malamang mga kababayan, inimbita yung First Lady, dating First Lady Imelda Romualdez Marcos para gamitin itong mga Chinese. Maglangis-langis po. Parang napakalapitan niya, Mr. Maravillas. Sa katotohanan yung mga analysis mo. Ang tawag dyan mga kababayan, tamang hinala. Yun ang tamang hinala natin po. Pero noong panahon, may history po ng pagkikipag-usap sa China. Yung ating First Lady, noong panahon ng presidency ni Marcos Sr., yan po, si Mao Zedong siya. Yan ang First Lady natin. Napakaganda. This was in 1974. To give you a background story, yan po, sabi dyan, in September 1974, Imelda Marcos led a diplomatic mission to China to open formal ties between Beijing and Manila. She was feted throughout the country and met on several occasions with Xiao Enlai and once with Mao Zedong. So Marcos was able to secure a deal for the purchase of Chinese oil, which in the midst of the OPEC crisis was desperately sought, and China committed to purchase Philippine exports. Maganda po yung naging kinahantungan ng pagbisita po ng dating First Lady. Makikita ninyo yung pagtutulungan ng dalawang bansa noon. Doon nagsimula na nakakapag-export tayo doon. At tayo naman po, sila naman, abang nakakabili tayo ng petroleum sa kanila. Arrangements were made for a state visit by Ferdinand Marcos to China noong 1975. The visit of Imelda Marcos to Beijing entailed the recognition by the CP of the legitimacy of the Marcos martial law regime. It also in keeping with the CCP's 5 principles of peaceful coexistence, meant that Beijing was committing to a policy of non-interference in the internal affairs of the Philippines, something Ferdinand Marcos publicly announced
informing the press that certain Lin Biao elements were training cadre for Philippine rebel movements, but added he was satisfied with Prime Minister Xu Enlai's assurance that this would not continue. Nakita ninyo po? Kasi nga po, yung ating local rebels po, suportado ng Beijing, ng China noon, Mao Zedong. Tama yung kwento natin pa. Kaya mga movements dito po sa Pilipinas noon, ang panahon niyang dating Pangulong Marcos, palakas ng palakas yung anti-American propaganda. Kaya lagi ang tawag po sa mga rallies, ang sigaw po, ibagsak US Marcos. Tapos, pinalayas po yung Amerika, yung American bases po, na brainwash, hindi lang yung mga mamamayang Pilipino, na infiltrate pati yung Senado. Kaya yung mga senador po, bumoto para sa pagpatalsik ng ating mga American military bases po. Ayon, yung agenda pala po ng China. Pag wala na yung American bases, sila po ang mag-i-establish dito ng base militar sa West Philippine Sea, at yung intensyon, kamkamin yung ating territory, pauulit pa kayo. Di paano yan, Mr. Maravillas? Nakikipag-usap si Mrs. Imelda Marcos? Hindi porque nakipag-usap si Mrs. Marcos, sasang-ayon na yung kanyang anak. May masama na tayong experience sa kanila na yung dating First Lady po, nakipag-usap kay Mao Zedong. Pero anong ginawa sa atin? Dinoble cross tayo. Tama? So, malamang ito rin mga kababayan ang intensyon ng China sa pag-imbita kay Mrs. Marcos para lumambot ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gamitin anya natin yung nanay kasi talagang dire-diretso na yung paninindigan ni President Bongbong Marcos to engage the like-minded nations na mag-establish ng regular patrol dito sa West Philippine Sea and the Indo-Pacific region para masiguro ang libreng paglalayag ng mga kalakal. Ano ba yung intensyon nila? Na-checkmate kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero I think malinaw yan sa isipan ng ating Pangulo. Kaya inayaan lang niya yung kanyang nanay. Sige niya, kausapin mo. Sabihin mo lang sa akin kung anong sinabi sa'yo. Tama pa? Booking kasi yung mga tao nila dito. Ito yung Bamban Tarlac Mayor, si Alice Go. Sabi ng ating Pangulo, kilala ko lahat ng mga taga-Tarlac na politiko. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito. Bakit ganito ito? Hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Kaya po yung Solicitor General po, bumuo na ng team para imbestigahan po itong si Alice Go at para masampaan po ng petition for co-warranto at nang matanggal po as mayor ng Bamban. Ayan man lang po mga kababayan yung mga latest na balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.